Nauna lang itong i-check up at tulad ko ay mabuti naman ang lagay nito at ang ipinagbubuntis nito. Thank you, Doc. Sabay naming sabi ni Lian. Okay, see you sa next check-up nyo. Sabi naman ng mabait na doktor. Opo, makakaasa po kayo. Sabi ko saka nagpaalam na. Sabay pa kaming lumabas ng office ng OB. Si Lian ang may dala ng bag ko. Pansin ko na kanina pa ito hindi mapakali at panay ang check sa cellphone nito. Nang di na makatiis, ito na ang tumawag saka nag-excuse sa akin. Iniabot nito ang bag sa akin at sinabihan akong mauuna na sa sasakyan. Tinanguan ko lang naman ang kakambal ko. Medyo weird din talaga ito. Nagmamadali pa itong lumayo habang may kausap sa phone nito. Nang makarating ako sa parking lot, saktong nakatanggap ako ng tawag mula sa kapatid ko. Where are you? Baka sa tinig dito ang pag-aalala. Hospitals, parking lot. Hinihintay ko lang si Lian, kuya na bumalik. May kausap kasi sa phone. Sabi ko dito na nagsimula ng humakbang patungo sa sasakyan. Listen to me. Do whatever I say. Understand? Nasa tinig nito ang urgency. At kapag ganito ang kapatid ko, ibig sabihin may mangyayari na naman na masama na ito lang ang nakakaalam. Okay. Nakanguwing sabi ko na kinamahan na rin. Ano gagawin ko? Wala pa si Lian dito, kuya. Tatawagan ko siya. No, listen to me. Huwag ka magpapakita kay Lian. I'm already watching you through the CCTV. Can you see the black car near the exit? Lumingali nga ako. Yes, doon ko sumakay. Go, Mika, faster! Sinunod ko ang utos ng kapatid ko. Bumaba agad ang lalaking sakay ng van at binuksan ang pinto. Kuya, how about Lian? Baka mapahamak ang kakambal ko. Ani ko na di maiwasang mag-alala sa kakambal. Listen to me. Lian Almaraz, the person who's with you is not your real twin sister, Mika. Napasingap ako sa narinig. Mabilis na nagsuot ng seatbelt nang patakbuhin na ang sasakyan. What are you talking about, kuya? Gulong-gulong anas ko sa kapatid. Ipapaliwanag ko sa iyo kapag nandito ka na. Naputol na ang tawag. Sumunod na na-receive ko ay ang tawag ni Lian. Lian? Kalmado kong sabi sa kapatid na ayon sa kuya ko ay hindi naman talaga ko ito kakambal. Sorry, hindi na ako sasabay sa pag-uwi. Mauna ka na. Tugon nito. Maingay ang background. Ganun ba? Ingat ka, Lian. I love you. Madalas ko kasi itong sabihan ng ganoon simula nang makilala ko ito. Walang naging tugon sa babae. Sige, alis na ako. Bye. Ani ko saka pinutol na ang tawag. Nang makarating sa mansyon sa The West, agad akong bumaba. Nakaupo si kuya sa sofa habang bukas ang TV. Lumapit ako dito at yumakap. What's going on? Takot na sabi ko dito. Watch. Ani to. Oh my God. Mabilis ako niyakap ng mahigpit ng kapatid ko nang makita ko ang headline ng news. Flash news. Dead on the spot si Mika Almaraz nang sumabog ang kinaluluna ng van kasama ang driver nito. Hindi na pinatapos ng kapatid ang news. Pinatay na nito ang TV. Buhay ako, kuya. Baka isipin mo na kaluluwa na lang ako. Ani ko. Sa seryoso ng mga pangyayari, malutong na natawa ang kapatid ko. Of course, buhay ka. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka, Mika. Sabi nito na naaaliw sa akin. Then what's going on? Sabi ko dito, gulong-gulo. It's Lian. Siya ang sakay ng van na sumabog. What? Are you serious? Nalaki ang mga mata ko sa balitang sinabi nito. Yeah, but she's not the real Lian Almaraz, Mika. Kinopya lang niya mukha mo at pinalabas na siya ang nawawala mong kakambal. I already found the real Lian. And she's safe. Mas makabubuting isipin nilang patay ka na. Alalahanin mo, magiging nanay ka na. Isipin mo na lang ang kapakanan ng baby mo. Sinapo nito ang pisngi ko. I know you're scared, but I will do everything to give you and your child a peaceful life. Naiiyak na yumakap ako dito. I'm always my brother's crybaby.
Ito na ang nag-alaga sa akin simula nang mawala ang aming mga magulang. Her savior and protector. What should I do now? Ani ko na natiling nakayakap sa kapatid ko. Diba sabi mo, pangarap mong maging artista? It's your time to shine, Mika. Ani to na may naglalarong ngisi sa mga labi. Hindi madaling kalimutan ang nakaraan. Pakiramdam ko, kung tuluyan kong aaminin dito ang totoo, guguho na naman ako. Masisira na naman. Madaling sabihin ng iba, patawarin mo na. Pero hindi kasi yun ganoon kadali. Kapag pinatawad ko siya, inamin ko sa kanya ang totoo. Saan pa ako pupulutin? Tiyak na hindi ko na naman mapipigil ang sarili kong mahalin ito. Yun kasi ang hirap sa akin, marupok ako. Sobra, lalo na pagdating sa lalaking ito. Kung hahayaan ko na isipin ito na okay na kami, tsak na makakauwi kami sa syudad, makakasama ko ang mga anak ko, tsak na tutulungan din ako ni Kuya Michael na makalayo. Sinulyapan ko ang binatang naghihilik sa tabi ko. Hindi ko napigil ang napabuntong hininga. Hindi ko din akalain na aabot sa ganito ang lahat. Marami na nagbago sa akin. Kahit nga sa pananalita ay nalimitahan ko na. Siguro nasanay na ako na kailangan maayos ang pagsasalita dahil mabilis manggaya ang kambal kong anak. And then flashback. Bumangon ako at nagpa siyang maghanda na ng almusal. Napangiwi pa ako ng humakbang dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi kasi tumigil ang lalaking iyon. Madaling araw na kami huminto. Isa pa sa alalahanin ko ay ang possibility na mabuntis ako. Naganda ako ng almusal, pakanta-kanta pa. Kung mas tatak sa binata at sa mga taong dahilan kung bakit kami narito na okay na ako, mas mapapabilis ang pagbalik namin. Amara's personal voice. Matagal pa po ba si Mama at si Papa? Miss ko na po si Mama. Sabi ni Faith, niyakap nito ang stuffed toy nito. Faith, dapat maging patient tayo. Saka uuwi si Mama kasama na ang Papa natin. It's worth to wait. Umupo ako sa tabi ng kambal. Tama si Hope. Worth it naman. Ninang Amara, akala po talaga namin patayin ang Papa namin. Alam mo po, hindi lang namin sinasabi kay Mama pero alam namin na namimiss niya si Papa. Kasi umiiyak po siya kapag gabi. Akala niya tulog na kami. Matatas na sabi ni Hope. Pero Ninang, sasaya naman na po si Mama, di ba? Pasasayahin na siya ulit ni Papa. Hindi na iiyak ang Mama namin? Oo naman, basta maging good girl lang kayo. Tulungan niyo rin ang Mama niyo na mag-heal sa pain na nararamdaman niya noon. Sunod-sunod na tumango ang mga ito. Bata pa pero nakakaunawa na sa mga sitwasyon. Nakakatuwang napalaki kayo ng Mama niyo na mabubuting bata. Hindi pa po kami malaki. Wala pa po kaming boobs. Sabi ni Faith na ikinatawa ko. Magkakaroon din kayo niyan soon. Mika's personal voice. Kain na tayo. Nakangiting bungad ko sa binata. Napangiti naman ito at lumapit sa akin. Ikinulong ako sa mga bisig ko. Walang nagbubukas ng topic kung ano ang nangyari kagabi. Parang panatag na panatag ito na okay na kami. I love you. Sabi nito na sinapo ang pisngi ko at tinalikan ng noo. Ngumiti lang ako dito, tinila na ito patungo sa mesa. Anong ina-expect nito? Mag-I love you ako? Nek-nek niya. Yung ducks lang niyang gusto ko sa kanya. Kung pwede nga lang putulin at gawing souvenir. Kain na tayo. Nagkipit balikat lang naman ito nang hindi makatanggap ng tugon sa akin. Panay ang ngiti ko dito. Kaya mas naging magana ang kain nito. Nang magbukas ito ng topic tungkol sa mga anak ko, sinasagot ko naman ang mga ibinabatong tanong nito. Kumusta naman sila? Nahirapan ka bang mga anak noon? Kinaya ko naman. Ayos lang sila. Napalaki ko ng maayos. Wala bang nanligaw sa'yo noon? Marami. Tuwang-tuwa nga mga anak ko nung ipakilala ko yung isa. What? Anong pangalan? Sa lubong ang kilay na tanong nito. Mabilis tuloy ako napaisip kung kaninong pangalan ang dapat kong banggitin.
Korean yun. Baka hindi mo rin kilala. Blanko na ekspresyon ng mukha nito. Tiyak na tulad din ito ng kapatid nito. Walang pakialam pagdating sa mga tao sa larangan ng mundo ng telebisyon. Still, tell me, Ji Chang-wook. Napabungis-ngis pa ako na waring kinikilig. Mas lalong nagsalubong ang kilay nito. Napabagsak pa ng kutsara na waring nawalan na ng gana. Really? May business ba siya? Ipapasara ko. OA mo naman. Hindi ka dapat nagre-react ng ganyan. Hindi tayo, remember? Never naging tayo. Ngumiti pa ako ng pagkatamis-tamis. Mika. Lian. Call me Lian. Si Lian lang ang kayang humarap sa iyo ng ganito. Natameme ito. Kaya muli ko siyang nginitian. Ang hirap magpakabuti. Kahit gustuhin ko man, hindi ko mapigil na suplahin ito. Napabuntong hininga ito. Gusto mo bang maglakad-lakad tayo sa dalampasigan? Tanong nito na mukhang gustong ibahin ang usapan. Sure. Ang sakit na ng pangako, kangingiti dito. Mukhang hindi man lang ito nakakahalata na pilit lang iyon. Mabulunan sana siya. Sabi ko, sunod-sunod naman itong inihit ng ubo. Pinanood ko lang ito. Parang tuwang-tuwa pa nga ako. Tubig. Hirap na sabi nito. Tubig? Hot or cold? Cold. Muling inihit ng ubo. 1 cup or 2 cups? Just 1. Okay. Nakangising sabi ko saka tumayo at kumuha ng tubig. Mabilis nitong kinuha iyon at ininom. Muli niyang iniabot. Isa pa? Nakangising tanong ko dito. Yeah. Isa lang? Yes. Are you sure? Please. Mariing sabi nito na ikinabungis-gis ko. Pagkaabot ko ay tinapi ko ang balikat niya. Nawala na ako ng ganang kumain. Ikaw na magligpit. Hugasan mo na din ha? Ngingiti-ngiti na sabi ko dito at dali-daling iniwan ito. Lumabas ako ng bahay at nagtungo sa cottage. Kahit man lang ilang minutong malayo dito. Kung magiging marupok ako ngayon, sayang naman yung ilang taong pagtangis ko. Bakit kaya naghahabol ito? Nasa na ba yung fiancé nito na may hilig sa iba't ibang klase ng lalaki? Masyadong gahaman si Tina. Gusto sa kanya lahat. Gahaman ng gaga. Tapos na akong maghugas. Nagulat pa ako nang biglang tumabi ito. Maglaba ka. Ilang araw na tayo dito. Nangangamoy na siguro yung mga labahin. Hindi ako marunong maglaba. Mas matuto ka na. Sabi ko at muling iniiwas ang tingin dito. Napabuntong hininga ang binata at tumangu-tago. Okay, I'll wash your undies too, right? Natigilan ako at mabilis na napatayo. Ngunit mabilis na itong tumakbo patungo sa bahay. Gaga, bakit nga ba nakalimutan ko na labahan din iyong mga yun? Amara's personal voice. Kinakabahan ako pag umuwi na sila Mika. What if magalit siya sa akin kasi tinulungan ko si Santi? Love na love ko si Mika. Yumakap si Sandro sa akin at hinalikan ako sa leeg. Maunawaan din niya ang ginawa niyo. I am thankful na sumang-ayon ka. Pasalamat tayo kay Kuya Michael kasi kung siya ang hindi sumang-ayon sa idea ng kapatid mo, tsaka kung dead ball na iyon. Siguro, naisip na rin ni Michael Almares na ito na ang tamang oras para maging masaya na ang kapatid niya. Amara. Pero kung magpapakagago na naman yung kapatid mo, ililibing ko na siya ng buhay. Natawa ito sa sinabi ko. Mahigpit pang niyakap nito pero hindi ko rin napigil ang mapabuntong hininga. Joke lang naman kasi yung sinabi kong dalhin niya sa isang lugar na hindi ito makakalayo. Balay ko bang tututuhanin nga ni Santi with the help of Kuya Michael. May pabarilan effect pa. Kabog na kabog. Mika's personal voice. I love you. Dinig kong sabi ni Sandy. Nagpanggap lang akong tulog. Nakakapagod na makipag-argument dito. Hindi rin madaling sakyan ang mga trip nito. Pagkatapos nitong maglaba, nakatulog kaming magkayakap. Heto na naman ako. Nasisanay sa oras at presensya nito. Kailangan mag-stick ako sa plano kung sakyan ang gusto nito.
paniwalain na okay na kami para makabalik na kami sa syudad. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalo akong nananabik na makabalik at makasama na ang mga anak ko. Sila lang ang nasa utak ko ngayon at wala nang iba pa. Alam ko namang susunod ang mga ito sa kapatid ko, pero may kakulitan pa rin ang mga iyon. Iiyak kapag hindi ako nakikita at may kaartehan. Well, manang-mana lang naman sa akin. Marahan nitong sinuklay gamit ng kanyang kamay ang buhok ko. Panay ang buntong hininga nito. Alam ko mahirap magtulog-tulugan pero kung ito lang ang paraan para mayakap kita ng ganito nang hindi ka umiiwas, it's fine. Hindi ko napigil ang sarili kong dumilat at mabilis na lumayo dito. Malungkot na naging ngiti nito. Girl, lungkot lang yan. Kapag nakakita ng basang mani yan, tiyak kong liligaya yan. Nagugutom na ako. Dali-daling tumayo ako at iniwan ito sa silid. Habol ang hininga. Mabilis ang tahip ng dibdib. Santi's personal voice. Kumusta naman kayo? Excited na tanong ni Amara nang masagot nito ang tawag ko. Ayos naman. May pregnancy test kit dyan sa cabinet sa CR ng kwarto. Abay, tiyakin mo kung swak na swak. Kasi sa observation ko sa kanya, iiwan ka pa rin yan kapag umuwi na kayo dito. Gago ka, huwag kang syusyunga-syunga. Tiyak kong iiyak ka na naman kapag nag-fly away na naman yung best friend ko. Dapat, tinanong mo ang asawa ko sa mga strategy. Strategy? Oo, kung paano makashoot agad-agad. Narinig ko ang tili ni Amara. Mukhang hinablot dito ang cellphone nito ng kapatid ko. Ano na naman yung pinagsasabi mo, Amara Ligaya? Bibig mo? Bakit ba? Ang damot mo naman pala. Gusto ko lang namang matutunan ni Santi yung mga strategy na Amara Ligaya! Frustrated na banggit ni Sandro sa pangalan ng kapatid. Naku, arte-arte mo. Basta Santi. Bayo kung bayo. Dapat 150% lagi para shoot na shoot. Naputol na ang tawag. Tsak na ang kapatid ko na ang nag-endang ko. Napabuntong hininga ko at binalik sa taguan ng cellphone. Lumabas ako para hanapin si Mika. Inabutan ko itong pasayaw-sayaw habang nagluluto ito. Ibinalumbol lang niya ang buhok at ang suot ay gusot-gusot pa. Akala ko noon ang gusto ko yung mga babaeng palagi nakapostura, palaging branded ang gamit at suot. May pinag-aralan at kayang dalhin ang sarili sa harap ng lahat. Pero nagkamali ako. Mas gusto ko pala yung babaeng mahal ko at walang ibang rason. Malapit na ito. Maglagay ka na ng plato. Sabi nito. Napangiti ako at agad na tumango. Alam ko namang napipilitan lang ito pero opportunity na din iyon upang magkaroon pa kami ng oras dito sa isla. Kahit alam ko napipilitan lang itong ngitian ako na makasama ako. Kahit ganun lang muna, gagawin ko ang lahat upang bumalik yung pagmamahal niya sa akin. Maliligo ako sa dagat. Ikaw? Nakangiting tanong nito. Bumuntong hininga ako saka sumagot. Of course, baby. Sabi ko dito. Napangisi ito saka ibinalik ang tingin sa ginagawa. Luto na. Ngiting-ngiting sabi nito at naghain na. Ang hirap basahin ang iniisip nito ngayon. Nagising ako kanina nang bumalikwas ito kanina. Umiiyak ito. Alam ko kung bakit. Miss na niya ang kambal. Durog na durog ang puso ko. Kinapa ko ang pregnancy test kit na kinuha ko sa banyo kanina. Gamitin mo ito. Uuwi na tayo kapag nakita ko na ang result. Result? Anong result ang kailangan para makauwi na tayo? Tanong agad nito. Kailangan mag-positive yan bago tayo makauwi. Nalukot ang kanina lang ay maaliwalas na ekspresyon nito. Hindi nito gusto ang sinabi ko pero expected ko na iyon. Mas nasaktan lang ako na bigla itong umiti at tumango. Sure. Para ako lalong sinampal. Sinasakyan lang niya lahat ng sabihin ko pero hindi na rin ako nagtataka. Ako ang dahilan kung bakit siya nagkaganito. Pero syempre, kailangan makasiguro muna ako. Saka ko siya itetame ulit. Magsisimula ulit kami. Hindi sa islang ito, kundi sa piling ng mga anak namin. Mika's personal voice. Delayed ako.
Sa pananatili namin sa lugar na ito, tiyak kong hindi malabong makabuo kami ni Santi. Noon ko pa nakita ang pregnancy test kit pero hindi ko iyon sinubukan. Pero ngayon, naisipan ko na din gamitin, lalo't si Santi na nagbigay. Nanginginig ang kamay na tiningnan ko ang kit, saka sinimulan ang proseso ng paggamit noon. Ilang minuto ang hihintayin para akong hindi mapakali na palakad-lakad. Nagdadasal na sana ay negative iyon, pero nang dumating ang oras ng paglabas ng results, para akong nanlumo nang makita iyon. Napakagat sa labing napatitig doon. Langiya, ang tulis talaga ng walang hiyang lalaking iyon. Positive. Tiyak na gagamitin iyon ni Santi para hindi ako makalayo. Matagal ka pa ba dyan? Akala ko ba'y magbibihis ka lang at maliligo tayo? Ani Santi na sunod-sunod ang katok. Ginamit mo na ba yung PT? Tumigil ka dyan, pwisit ka. Ano na naman kasalanan ko? Bukod sa pagiging gwapo. Gago, hindi gwapo. Sabi ko dito, inis na inis ako. Malamang kay Santi ko lang naman iyon pwedeng ibuntun. Kami lang ang nandito sa isla, wala nang iba pa. Saka siya lang naman ang dahilan kung bakit parang roller coaster ang emosyon ko. Wala nang ibang nakakagawa noon kung hindi ang lalaki lang. Mabilis kong ibinalot ang pregnancy test kit sa tissue at inilagay ko iyon sa pinakatuktok na cabinet upang hindi makita ni Santi. Saka ako mabilis na nagbihis ng swimsuit. Paglabas ko inabutan ko itong nakaupo sa gilid ng kama, naghihintay sa akin. Nang makita nito ang ayos ko ay kaagad lumarawan sa ekspresyon ng mukha nito ang matinding pagnanasa. Gago! Napakamot sa ulo ang lalaki sa gulat. Inis na inis kasi ako na tinalikuran ito. Mabilis naman itong sumunod sa akin. Ano na naman ang kasalanan ko? Marami at hindi ko na yun maisa-isa sa dami. Sa dami ng kasalanan mo sa akin. Cold na sabi ko dito. Napakamot na naman ito sa ulo nito na sumunod na lang sa akin at hindi na nagtanong. Pagdating namin sa dalampasigan ay agad akong lumusong sa tubig. Sinubukan kong lumayo dito pero para itong langaw na pilit dumidikit sa akin. Mika! Sinamaan ko ito ng tingin. Kahit naman ipagpilitan kong Leah nang itawag nito sa akin eh hindi naman ito sumusunod. Bahala na lang siya. Nabitin ka ba sa sexy time natin? Hindi pa ba sapat ang performance ko para gumanda ang mood mo? Paano gaganda ang mood ko kung ikaw nakikita ko? Sa sobrang pangit mo, nasusuka ko. Sabi ko dito, imbes mapiko nito ay natawa lang. Well, alam kong gwapo ako pero kung sa saksang pag-uusapan, hindi mukha ang babasehan. Nasa performance yun, sabi nito. Langya, parang naririnig ko ang sarili ko dito noong okay pa kami. Hindi ako nahihiyang magsalita ng mga balahurang salita kapag ito ang kasama ko. Yun na nga eh, wala na nga sa mukha, wala pa sa performance mo. Sabi ko, saka lumayo. Mukhang doon ito na-triggered. Mabilis itong humabol sa akin at ipinulupot ang kamay nito sa bewang ko. Nasa akin ang lahat ng dahilan para lumigaya ka sa kama ko. You're so hard to tame pero hindi ako susuko. Itaga mo yan sa bato. Akin ka lang. Kapag umalis tayo dito, hindi ikaw masusunod. Magpapakasal tayo. Magiging masaya tayo. Ibang Santi ang naririnig ko ngayon. Seryosong seryoso na waring first time ko lang na-meet ang katauhan niyang iyon. Naglalaban ang matino at baliw kong utak. Iniharap niya ako sa kanya. Hindi ko ito magawang tingnan. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Hindi kita binigyang halaga noon dahil sa fiancé ko. Hindi ko nakita na nasasaktan ka na pala. Hindi ko napansin na ako na pala yung dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang mga ngiti mo. Napakabobo kong tao. Tama. Bulong ko. Napakabobo kong tao dahil pinakawalan ko yung tamang tao na ibinigay ng Diyos sa akin. Huwag mong idamay ang Diyos. Sinubukan ko din tapusin ang buhay ko noon. Hindi ko na kasi makayanan ng sakit sa pagkawala mo pero dumating sa Amara. Sinapok niya ako. Sinabi niyang kung nabubuhay ka, hindi ka matutuwa na makita kong ganun. Hindi ko na malaya na ang laki na ng pinagbago ko.
I don't know how to smile anymore. I don't know how to be happy. Naging masakim ako. Kahit maliit na negosyo, kapag nakita kong balakid sa company ko, tinatanggal ko sa daraanan ko. Ganun kalakang pinagbago ko simula nang mawala ka. Simula nang mawala sa buhay kong babaeng naging dahilan ng kasiyahan ko noon. Sandy, ilang ulit ko sinubukang magpakamatay. I almost did. Inihulog ko sa tulay ang kotse ko pero may mga tauhan pala. Ang kapatid ko na sumusunod sa akin. Nailigtas nila ako. You see? Nawalan talaga ng direksyon ng buhay ko. Nawala ka kasi sa buhay ko. Nagiwas ako ng tingin dito. Gago talaga. May nalaman pang pag-emote ng ganito. Sayang naman, bakit hindi ka pa natuluyan? Natawa ito, sabay iling. Dahil kapag natuluyan ako, wala na magpapasaya sa'yo. Hindi ikaw may hawak ng happiness ko, kaya kong humanap ng ibang much better. Hindi kailangan makadama ng insecurities, hindi maa-out of place. Hindi ako tutulad sa'yo na magpapakiimo. Siguro nga, kaya mong gawin iyon pero magkaiba kasi tayo. Kaya nga handa kong gawin na lahat ngayon. Kaya kong magpaka-selfish ngayon para lang makasama ka. Para lang maging masaya na tayo ulit. Sabi nito, gusto na ni Michael na iuwi mo ang kapatid niya. What? Gulat na anas ko sa tinura ng kapatid ko. Sinulyapan ko si Mika na nasa cottage. Ayaw na naman akong kausapin. Sobrang bilis magbago ng mood nito. Madalas hindi ko na masundan. Naisip mo bang hindi pwedeng magtagal si Mika dyan? Mga bata pa ang mga anak niya. Hinahanap din siya ng mga iyon. Bumuntong hininga ko. Sige. Alam ko naman kung bakit madalas itong managinip at umiyak sa gabi. Namimiss na nito ang mga anak namin. Mahirap din ang ginawa kong sitwasyon para sa kanya. Selfish move ang ginawa ko pero ngayon pa ba ako susuko? Inilabas ko ang pregnancy test kit na nakuha ko sa banyo. Actually, hinanap ko talaga iyon. Binalot nito iyon sa tissue at itinago sa taas ng cabinet. Wala na naman yata planong ipaalam sa akin na magkakaanak na naman kami. Bumuntong hininga ko sa kamuling itinago iyon dito. Darating ang sundo niyo mamayang gabi. Oras na din iyon upang ipaalam mo dito na ikaw talaga nagplan ng kidnapping. Ipaalam mo na din na walang namatay sa mga bodyguards niya. Sabi ng kapatid ko. Bumuntong hininga ko. Sige. Sabi ko dito. Ibinaba ko na ang tawag saka bumalik sa silid upang itago ang cellphone. Itinabi ko na rin ang pregnancy test kit. Bumalik ako sa labas at inabutan ko itong ganoon pa din ng pwesto. Mika. Tawag ko dito. Ngunit hindi ito lumingon. Lian. Dahan-dahan itong tumingin sa akin. Bahagyang ngumiti. Masyado nang kinain si Mika ng sistema ni Lian. Parang ang kahit ito hindi na rin kayang tanggapin na hindi naman talaga ito si Lian. Na siya si Mika. May kailangan ka? Ngumingiti ito pero hindi abot sa mata ang ningning. Bumuntong hininga ko saka lumapit dito. Uuwi na tayo mamaya. Natigilan ito pero unti-unting lumawak ang ngiti. Talaga? Makikita ko na ang mga anak ko? Ngayon naman ay maluha-luha ito. Talagang nangungulila na sa mga bata. Bumuntong hininga ko saka ginagap ang mga kamay nito. Alam ko sa pagbalik natin, susubukin mo na naman lumayo. Alam kong wala akong karapatan na pigilan ka pero sana bigyan mo ko ng chance para maayos natin ito. Mahal kita, Mika. Hindi ito nagkomento pero nag-iwas ito ng tingin. Bumuntong hininga ko muli. Sobrang bigat ng dibdib ko. Mahal kita. Kahit ulit-ulitin mo pa yan, pasensya na. Hindi ganoon kadali kasi iyon. Pinatay na ng labis na sakit yung puso ni Mika. Pagod na siyang makiamot ng atensyon at pagmamahal sa lalaking dati niyang minahal. Dati niyang minahal? So wala na talaga itong feeling sa akin. Kahit subukan mo pang maligaw, manuyo at mag-effort, baliwala pa din iyan. Tumango-tango ako. Lumapit lang ako para sabing uuwi na tayo saka yung kidnapping na nangyari. Alam ko namang ikaw may kagagawan, pero sana hindi na maulit. Hindi ako mangingiming ipakulong ka kapag inulit mo pa.
Hindi mo ba naisip na iba yung trauma ang ibinigay mo sa akin? Simula bata ako, madalas ko ng katakutan ng mga ganitong pangyayari. Hinahabol kami ng mga kapatid ko ng mga taong wala naman kaming utang pero hindi tumitigil sa paghahangad na makuha ang yamang meron kami. I'm sorry. Hindi sapat ang sorry. Gusto ko lumayo ka. Ayoko na rin umarte na okay ako. Okay tayo. Kasi hindi na talaga magiging okay ang lahat. Tumayo na ito at iniwan ako doon.